New Aprilia RS457 sports bike versus Kawasaki Ninja 500. Mga idols, itong dalawang big bike na to, available na ngayon sa atin sa Pilipinas, and just recently, ito nga, nireveal na ang presyo ng ating Aprilia bikes na RS457. Ito po ay isang Italian brand, European brand po ito, and manufactured sa bansang India. And when it comes to looks at style, super sport po ang category nito. And ang DNA o yung kanyang design ay hinango rin sa kanilang MotoGP inspired RS version. Mga idol, ang ating brand new Ninja 500 naman from Kawasaki, syempre ang ating iconic Ninja style, Ninja attitude, Ninja design, very sporty rin ito. Well, pagdating sa kanyang reliable engine, talagang subok na to, no? Matagal na sa market at very distinct at approachable din yung ating riding posture dito. So more upright to mga idols. Syempre para sa ating design ng Aprilia, kita naman po yung pinaka front face, meron tong 3-pod LED headlight design. Same styling ng RS660. So mga idol, integrated na rin ang pinaka turn signals nito o yung mga signal lights. Lahat po yan ay gumamit ng LED lightings. From the sporty taillight natin, yung brake light, at yung mga signal light. So mga idol, kayo po, anong mas prepare nyong pormahan ng headlight design? Ito bang Aprilia RS457 or Kawasaki Ninja 500? At ang pinaka-interesting dito sa Aprilia, yung bagong engine na ginawa nila para dito sa RS457. Kung ano yung pangalan niya, yun din ang total displacement niya, 457cc. Ang kanyang makina ay naka-parallel twin at meron 270 degrees crank, 8 valves to, double overhead camshaft, less vibration, liquid cooling, electronic fuel injection, 6-speed transmission with slipper clutch. Bore by stroke nito 69 by 61.1 mm. Meron tayong option na maglagay tayo ng quick shifter dito, so merong accessories yan. Max power 47 HP at 9,400 RPM at maximum torque 43.5 Nm at 6,700 RPM. Sabi nga nila ang top speed nito 200 km/h. Actually may napanood din tayong nag-vlog at review niyan. Sa atin namang pinaka-display, yan po ay naka-ride-by-wire system na, no? At meron tayong 5-inch TFT full color display with 3 riding modes, Eco, Rain, and Sport. Equipped na rin to ng phone connection, so via Bluetooth. Pwede natin ilagay yan. At yung mga switches and buttons natin with backlight, again, kitang-kita yan sa gabi. Very accessible din yung ating mga buttons na to. Simple lang at talagang makita natin na talagang quality rin yung mga plastics na nilagay nila rito. Ang pinagmamalaki nilang frame, dual beam aluminum frame ang nilagay ng Aprilia rito. So very lightweight at yan po ang kanilang talagang pinagmamalaki para sa model na to. Plus, naka-single disc brake tayo sa front. Yan po ay merong 4-piston radial caliper 320mm disc. Vibre ang brand ng caliper natin dito, equipped ng ABS. Sa likod naman, single 220mm disc, 1-piston Vibre caliper din with ABS. And the best pa dito, meron tong equipped na traction control with 3 modes. Pwede nyo piliin yan, more sensitive or less sensitive yung ating traction control. Mas okay yan mga idol, ano? At ang suspension naman mga idols, naka-inverted forks ang front, upside down yan. Siyempre maganda magiging bounce natin dito. Well, para sa likod naman, monoshock at meron pang freeload adjustable. Sigurado ang ganda ng performance niyan, yung bounce, lalo na sa cornering, ano? At ang tire naman ito may sukat sa front na 110/70 by 17-inch tubeless. Sa likod naman, 150/60 by 17-inch tubeless din. Ang ginamit nilang brand ng tire dito ay TVS Eurogrip, isang Indian tire yan. At ang kanya naman total weight with gas and oil, 175 kilograms na. Ba mga idol, di ba? Lightweight with fuel capacity na 13 liters. Pwede na rin ang ating gas volume, ano, madami-dami na rin yan. With fuel consumption, average 23.4 km or 24 km per liter. Yan po ay depende na rin sa inyong driving habit. And officially nireveal na nga ang price nito sa Pilipinas, 348,000 pesos. Kaya marami po talagang napawaw dito, ano. Ang mura ng kanyang presyo. So we are expecting mas mataas pa sana to. Pero ginulat tayo ng Aprilia Philippines. Yan po yung presyo niya. 3 kulay ang pagpipilian natin. Meron tayong racing stripes, black and red,
Meron din tayong color white and then another color yung dark gray. So yan po yung mga pwede nating pagpiliang colors. Kaya kung gusto niyo pong bumili nito, marami pong mga Aprilia dealers all over Philippines. Gaya po sa Laos Group sa Pampanga, meron din sa may 11th Avenue, Caloocan, sa Pasig, sa Rosario Bikes, and then meron din sa Parañaque. And for more details mga idol, check out nyo lang yung kanilang website, ang Aprilia Philippines. And makikita nyo rin kung saan yung mga location ng dealers at kasa nila na pwede nyong pag-reserve at bilhan itong brand new Aprilia RS457. Let's look and dive naman tayo dito sa Kawasaki Ninja 500. And ito rin nga, may bago tayong model, 2024 Ninja 500. Siyempre, Japanese brand to. Mas marami tayong mga store, mas marami tayong mabibila nito, mas marami accessories. Yan po yung pinaka-advantage nito. Ang makina nito, 451cc, total displacement, parallel twin to, 180 degrees crankshaft ito, double overhead camshaft, 8 valves, liquid cooling, electronic fuel injection, 6-speed with assist and sleeper class din to. Ang kanyang max power, 51.3 HP at 10,000 RPM at maximum torque, 42.6 Nm at 7,500 RPM. Bore by stroke, 70 by 58.6 mm. Mapapansin nyo, mas mataas yung kanyang power, no? At ang top speed dito, nakita natin sa kanilang mga review, 193 km per hour yung top speed. Average lang yan, depende na rin sa mga rider at bigat ninyo, no? Ang kanyang suspension, telescopic forks sa harapan, and naka-monoshock din para sa ating rear suspension. Ang kanyang formidable trellis frame, yung kanyang frame, napakatibay niyan. Braking power, 310mm disc sa front, at yan po ay naka 2 piston. Sa likod naman, 220mm disc, 1 piston naman yan. Nissin caliper. Seat height nito, 785mm. Compare sa RS457 na meron namang 800mm na seat height. So mas mababa si Ninja 500. Ang kanyang weight ay 172 kilograms. Ang wheelbase, 1,375mm. At syempre, very iconic ang kanyang pinaka-design at styling. Ito kasi mas upright yung position natin, hindi masyadong aggressive. And yung bago niyang headlight design, parang pinattern na rin siya sa Ninja ZX model, ano? At fuel capacity ito, 14 liters, mas maraming karga, no? Fuel consumption, 23 km per liter. Depende na rin sa inyong driving habit or yung bigat ng rider. Kung may passenger ka din, so makaka-apekto yan sa fuel consumption. Mga idols, itong brand new model na itong SE Edition, meron tong USB Type-C na equipped na rin. So yan po, nasa may tabi lang ng ating front. Naka-TFT dashboard na rin tayo dito with Bluetooth connection at nakakiles na rin para sa special edition. Yun ang po yung kanyang advantage. Plus, syempre, sabi ko nga sa inyo, LED lahat ng ilaw nito. From headlight, signal light, and tail light natin. Yan po sa special edition, lahat po yan ay LED na. Pero pagdating po sa standard version, yan po yung naka-halogen bulb, yung ating signal lights or turn signal. Mga idol, yan po yung pagkakaiba nila. At sa mga accessories na available para sa special edition, gaya nitong large windscreen, aluminum radiator guard, meron na yan, equipped na yan. Kasama yan sa inyong binili pag special edition. At yung slider niya, no, engine slider. So protection natin yan pag na-drop mo ito. Plus meron ding engine cover, no. Mas sporty yung datingan pag special edition, mga idol. At meron na rin siyang equipped na tank pad, knee pad, protection para hindi magasgasan yung ating tangke, no. Siyempre, lagi tayong nakasakay dito. Baka meron kayong dalang mga may metal sa inyong mga riding pants, no. Makakagasgas yan. And equipped na rin to ng single seat cover or cowl. Pag gusto nyo mag-ride, mag-isa lang kayo, islagay nyo yan, mas sporty yung datingan. Ang ating gulong, same lang din ng gulong ng Aprilia RS457 at naka-Dunlop naman yung brand ng tires ito. Ang standard version, mayroon tong SRP 353,000 pesos. So, konti lang yung difference niya sa ating RS457, ano, nasa 348,000 yon. At ang special edition naman, dahil may mga accessories to, 379,600 pesos naman ang SRP. Siyempre, hindi pa included ang LTO 3 years dyan pagka nag-apply kayo or bumili kayo nito. Iyan po ang ating feature sa inyo, mga idol. Kawasaki Ninja 500 bang inyong pipiliin na mas nakilala naman natin sa market, iconic at subok na, or gusto nyong subukan ang European brand ng Aprilia. Ito po ang RS457 with the price of 348,000, mga idol. Aba, ang dami nating nakitang mga new technology rito, no? Ride by wire, 3 riding modes,
traction control na meron din tayong tatlong pagpipilian, more sensitive or less sensitive, depende sa inyong preference. And itong bagong Aprilia, more on racetrack focus to, no? Mas aggressive siya, mas super sports yung dating, at sabi nga nila lightweight itong bagong model na to dahil naka-aluminum swing arm, ay talaga naman po super swabe yan sa racetrack pag na-try natin. So pwede na natin itong pang daily commute. At pag weekend naman, pwede nating long touring din, or pwede nating dalhin sa racetrack. Mga idols, ano po ang inyong pipiliin sa dalawang model na to? Mas prepare nyo ba ang Kawasaki Ninja 500? Siyempre, mas pricey nga lang siya. Pero pagdating naman sa equipment and technology, lamang na lamang naman tong RS457 ng Aprilia. Again, abangan po natin ang launching niyan sa August 5. Diyan po magaganap sa Ayala, Alabang. Nakalagay po sa kanilang website. Diyan po yung kanilang final launching nito. And now, nireveal nga nila ang presyo na 348,000. Very good dyan. Para sa akin, yan po ay napakaganda dahil affordable at kaya nating mabili itong brand new model. And that's it mga idol. Yan po yung ating feature para sa inyo. Comparison ng Kawasaki Ninja 500 versus newest European brand Aprilia po RS457. Kayo na po ang bahala mag-decide. Mag-leave kayo ng comment sa ating video. Ano ang pipiliin ninyo? At syempre, bakit? Ano bang dahilan? At of course mga idol, lagi lang kayo tumutok sa ating YouTube channel for more video upload. Ride safe po sa lahat at ciao!